May mga lugar po sa ating planeta, mga sangkay, na hindi na po maaaring tirahan pagdating po ng takdang panahon, mga sangkay, dahil nga po sa tumitinding climate change. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. So, pag-usapan po natin ito, mga sangkay, itong matinding usapin ngayon patungkol po sa climate change, no? Na maging ang ating bansa ay apektado, no? At gayon, ayon po sa report, may mga lugar po sa ating planeta na hindi na po maaaring matirahan, mga sangkay, kung sakaling magiging malala pa ang sitwasyon. Kasi kung papansinin po natin, yearly, tumataas po ang level nitong climate change. Pag-usapan natin at alamin po natin yan, mga sangkay. Pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. At 1.2 million subscribers na po tayo dito sa YouTube, okay? So, ayun. Ito na nga, mga sangkay. Sabi po dito, many parts of the world soon uninhabitable if we don't act on climate crisis faster. So kung hindi daw po gagalaw ang lahat ng tao para ayusin ito, mga sangkay, marami daw po sa mga parte ng ating planeta ay hindi na po maaaring matirahan. Greenhouse gas emissions and ocean heat were broken last year. This is according to a new report from the UN's World Meteorological Organization. They say this led to 90% of the world's oceans experiencing heat waves last year. Among other things, these aquatic heat waves led to coral bleaching, which devastates marine ecosystems and causes economic losses in coastal communities. Okay, heat waves. Pinag-usapan mo dito, mga sangkay, matinding init ang panahon na naranasan po noong 2023 and until now, nagpapatuloy po ito, no? At ngayon, mga sangkay, nga po, lumalala po itong sitwasyon na ang init ay halos, mga sangkay, hindi na po makayanan ng ibang tao. Nagkakaroon po ng heat stroke. So, nakakasira ito sa ating, maging sa kalikasan, nakakasira ito kasi nagkakaroon po ng mga wildfires at maliban dyan, mga sangkay, maging sa ating pangangatawan, naaapektuhan din po. Volunteers in the Indian coastal region of Goa are now trying a different way to give heat-stressed coral a new lease of life. A short dip into the ocean, but not for fun. These marine biologists and volunteers have a mission to carefully move fragments of Goa's intact coral reefs and replant them before they are lost. 50 or 60% of the corals worldwide have gone and they're not coming back. Many more are under threat. Rising global temperatures are increasing. So, panoorin po natin ito, mga sangkay, dahil mahalaga po ito na malaman nating lahat para may ideya po tayo. Ito ngayong good news, mga sangkay. Sa mga nanonood lagi sa mga pandaigdigang balita, aware po tayong lahat. No, hindi po tayo mangmang tungkol sa climate change, hindi po tayo mangmang tungkol sa digmaan at kung ano-ano pang mga nangyayari sa ating mundo. So ito, mga sangkay, tutukan po natin ito kasi ito po yung number 1 na problema na ngayon ng ating planeta, itong climate change. Increasing ocean heat waves. One impact is coral bleaching, which turns coral white and puts them at risk of dying off completely. Ito, mga coral, mga sangkay, no, nawasak na dahil nga po sa tumitinding heat waves. Paint us a picture, if you would, of what the world would look like in 20 or 30 years if we continue down our current path. So, tingnan natin, mga sangkay, ano ba ang mayroon sa ating mundo after po ng mga 10 years, 20 years, 30 years mula po ngayon. Yeah, thank you for having me. I think based on current projections, what we're really preparing for is destruction to habitats, loss of flora and fauna, and unlivable conditions in many parts of the world. You know, we've seen heat waves increase in intensity, duration, and frequency. We're seeing tropical cyclones increase in intensity and a greater proportion of them being category 4 and 5. We're seeing youth talk about the mental health impacts of climate change. Okay, so sa madaling sabi, mga sangkay, sobrang laki ng impact nitong climate change ngayon sa ating planeta.
Apektado po yung ekonomiya, apektado yung kalikasan, apektado po yung health ng isang tao. So, malaki po ang nagiging impact nito. At kapansin-pansin ngayon mga sangkay na mabilis ang pagkatunaw ng yelo dahil nga po sa global warming. No, umiinit ang ating planeta. So, may mga natitira pa naman mga sangkay na malawak pa. Pero, how long maisussustain mga sangkay? Kasi yun po yung nagiging aircon. Kumbaga yun po yung aircon ng ating planeta. Kapag nawala po yan, yung glaciers mga sangkay, nako, lalo pong iinit ang ating panahon. Ngayon, itong climate change, itong usapin ng climate change, hindi po gaanong pinapansin ng mga leader ng mga bansa. Ang naaalala ko lang mga sangkay na gumagawa po ng panawagan ng mas mabilisang aksyon sa climate change ito ay si Bongbong Marcos, and the rest world leaders ay tila baga wala naman pong pakialam. A really interesting study was done just a couple years ago, surveying 10,000 youth in 10 countries, and nearly half said that... Ayan, mga sangkay, isa po ito sa ebidensya. Titingnan po natin, malaki na po ang nawala, di ba? Yan po ay isa sa ebidensya na itong climate change ay talagang rampant na po ngayon. Their feelings about climate change affect their daily lives. So this is not a pretty picture. And the WMO just came out with a report recently showing that... Grabe, no? Tingnan nyo to. So wag na po tayo magtaka kung bakit ang init-init hanggang ngayon dito sa Pilipinas. Kasi kahit sabihin na po natin, ito baka iisipin ng iba na, bakit tayo maapektuhan yan? Ang layo-layo ng Pilipinas sa may mga mayelo na bansa. O mga lupain na may yelo sa ating planeta. Alam nyo mga sangkay, kahit saang sulok ka pa ng mundo, apektado ka pa rin dyan. Dahil nasa iisang planeta lamang po tayo. Kapag nawala po yan mga sangkay, yung mga yelo, yung glaciers na yan, ilalo pong iinit ang panahon. Kaya nga po mga sangkay, nararanasan po natin yung grabing init ngayon, di ba? Nananakit na po yung init ng panahon at delikado na. Pre-pandemic levels of food insecurity have dramatically increased in the past year, up to more than 300 million people experiencing food insecurity due to climate change. Diba? Isa sa problema, yung supply ng pagkain. Dahil po sa climate change, bakit? Ano mayroon? Sa climate change, mainit, pwede rin sobrang lakas ng ulan, pagbaha, pagbagyo, mga sangkay. Yun po kasi yung abnormal ng panahon. No? At ang maapektuhan nito mga sangkay, yung agrikultura. So, kapag naubusan po ng supply ng pagkain, malaking gutom, matinding gutom mga abutin ng ating planeta at ng mga bansa. So, this is At ngayon, mga sangkay, nakikita na po natin ang resulta. 'Di ba? Itong El Nino, mga sangkay na pumasok dito sa Asia at iba pang mga lugar sa ating planeta, ang tindi po ng inabot. Ang pinsala po dito pa lang sa Pilipinas, bilyon-bilyon na po. Ganyan po katindi pagdating po sa agrikultura. And just imagine mga sangkay kung hindi po ito masusolusyonan. Ano po ang sitwasyon noon by 2030? really grim picture, and I think it's high time that we get governments involved to actually get a grip on it. Right, that grim picture. Ang problema mga sangkay, yung government, 'di ba? Sabi po, it's time na ang government natin, ang gobyerno ng ating mundo, world leaders ay mangialam na po, maging involved na po sa usaping ito. Kaya nga lang, the problem is world leaders nagre-ready sa digmaan. Alam nyo, kapag nangyari yung digmaan, tingin nyo walang mangyayaring hindi maganda sa ating planeta pagdating sa kalikasan natin, malaki po ang magiging impact niyan. Kasi kung noon nga na hindi nuclear war, malaki po ang naging impact sa ating kalikasan. Isa sa damage noon ay ang Pasig River, di ba? Nawasak po ang Pasig River. How much more ngayon mga sangkay, may nuclear. Napakaraming nuclear mga sangkay. Yung mga superpower na bansa. Kapag nagsiputukan yan, malaki po ang magiging impact niyan sa maraming, sa tindi ng impact. Yung kalikasan natin ay mawawasak at marami po mga lugar ang madadali talaga. Ngayon, mga sangkay, marami pong mga lugar sa ating planeta ang hindi na po pwedeng matirahan pagdating ng araw. Bakit? Kapag natunaw na po yung glaciers, yung mga yelo na yan, tataas po yung sea water level. So marami po mga lugar ang lulubog talaga.
Okay? Kahit dito po sa Pilipinas, mga sangkay, ngayon, ang halimbawa sa lumulubog na lugar, doon po sa Bulacan, isang lugar po doon, ang lumulubog na po o kinain na po ng tubig. At hindi na po pwedeng matirahan talaga ng safety. So, ilan lamang po yan sa halimbawa, by 2030 to 2050, dahan-dahan na po lulubog. Halimbawa na lamang po yung ilang bahagi ng Manila City, ilang bahagi ng Iloilo, ilang bahagi ng Cebu, at marami pa pong iba na mga gilid sa dagat. Dahil nga po sa pagtaas ng seawater level. So, ito po yung malaking problema ngayon na we are praying, mga sangkay, na masolusyonan pa po ito. Pero ang sabi kasi, by 2030, kapag hindi pa rin po nasolusyonan itong climate change, lalala na po ang sitwasyon. At hindi na po pwedeng masolusyonan pa. Magiging new normal po yun, mga sangkay. Lalala ang mga bagyo, lalala ang mga pagbaha, lalala ang init, at lalala ang lahat ng sitwasyon. So, ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol dito? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.